Pagkababa ko ng pasahero, may pumasok agad na booking. Tawid kalsada lang angkas padala. Simple lang sana. Pero bago ako tumuloy, tinawagan ko muna si receiver. Kinumpirma ko kung siya ba talaga ang nag-book. Sabi niya, opo. Doon ko agad ipinaliwanag, Sir ma'am, paalala lang po, ang kaspadala is strictly pick up and drop off only. Bawal po kaming pumasok o pumanik sa loob ng establishment, lalo na kung mall o condo. At sinabi ko rin, ang waiting time po namin ay 5 to 10 minutes lamang. Bakit ko ginagawa ito? Kasi alam ko na ang posibilidad. Ilang beses ko na itong naranasan, naghintay ng matagal tapos biglang cancel. Walang sagot, walang reply, walang pasensya, wala man lang kahit simpleng thank you. I have arrived. Please go to the pinned location in 5 minutes to avoid cancellation. TY. Kaya ko ginawa ang video na to, hindi para manumbat, pero para magbigay ng kaalaman at respeto. Noong baguhan pa ako, umaabot ako ng 20 minutes kakahintay. Pinakamatagal, 1 oras. Paano na kami? Bawat minutong lumilipas, sana may kita na kami. May isa pa akong karanasan. Pinakiusapan ako. Dahil mabait tayo, pinagbigyan ko kahit bawal. Pinapanik ako sa 10th floor. Nagpark ako, nagbayad pa ng parking, bawas agad sa kita. Pagdating ko sa taas, ilang tawag at text ang ginawa ko. Pero dead air. Hanggang sa umabot ng 40 minutes akong nakatayo lang. Pagdating ng receiver, walang sorry, walang thank you. Wala man lang kahit simpleng pakonsuelo. Bakit hindi ko na lang kinancel? Kasi nakiusap yung nag-book. Sabi niya first time niya naka-online payment siya at hindi niya alam ang gagawin. Sino ba naman ako para hindi siya pagbigyan? Pero sana bago kayo mag-book ng angkas padala, intindihin niyo rin po kami. Hindi lang po kami basta riders. Tao rin kami. May oras. Napapagod. May pamilya. Ginagawa lang namin ng maayos ang trabaho namin. Ang respeto, hindi kailangang mahal. Pero napakalaking bagay yun para sa aming